Tayo'y magkwentuhan ulit, o 'di ba? Magkukwentuhan tayo kung paano ako nakarating dito sa bansang Finland. Kasi hindi madali yung mga pinagdadaanan ko, no, kahit hindi nyo naman tinatanong. Gusto ko lang makapag-inspire sa mga taong hirap ngayon sa buhay, pero syempre tuloy tayo sa ating magandang layunin sa ating buhay. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa pag alam mong hirap na hirap ka na. So, eto yung, bago ako nakarating sa Finland, talagang lubog ako sa utang. So, ito yung how I started here in Finland. Hello sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share ang aking journey kung paano ako nagsimula dito sa Finland. Way back January 21, 2023, dumating ako dito sa bansang Finland bilang isang tourist. Kung tatanungin ninyo kung bakit ako napadpad dito, ang totoo, nalubog ako sa utang ng halos 5 million pesos. Sa sobrang bigat ng problema, nagdesisyon akong lumaban at sumubok ng bagong buhay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang desisyon ko. Ang baon ko lang talaga ay lakas ng loob at matibay na tiwala sa Panginoon. Nakasanayan ko na kasi kapag may problema ako, kay God lang ako lumalapit. Wala na akong ibang hinahanap na tulong kundi siya lang. Sa Kanya lang. At sa buong buhay ko, napansin ko na kapag nagdadasal ako, siya ang nagpapadala ng mga taong tutulong sa akin. Kaya ganun na lang kalakas ang loob ko na suungin ang laban na ito. Kahit hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng tadhana. Pagdating ko dito sa Finland, isang bagay lang ang nasa isip ko. Pag-asa. Umaasa ako na may darating na taong tutulong sa akin. Umaasa ako na may mangyayaring maganda sa buhay ko. Pero hindi naging madali ang lahat. Unang pagsubok. Charos. Meron talagang unang pagsubok. So, syempre naman, hindi naman, lahat naman talaga may una. So, eto na nga. Ang una kong malaking pagsubok ay ang oras. Tourist lang ako dito at 27 days lang ang allowed na stay ko. Pero gusto kong manatili ng mas matagal para makahanap ng trabaho. Hindi ganun kadali ang 27 days na binigay sa akin kasi usually talaga kapag nag-tour ka sa, hindi ko alam sa ibang bansa kasi last 2011 nung nag-apply ako ng tourist visa dito ay binigyan ako ng 90 days. So, nung nag-a-apply ako ng visa, umaasa ako na bibigyan din ako ng 90 days kasi 'di ba nga akala ko every time na mag-apply tayo ng visa pagdating sa Europe or sa Finland, automatic na 90 days ang ibibigay. So nagkamali ako. Ang binigay lang sa akin 27 days. So syempre wala naman ako magagawa. So ito na nga. Kaya naging unang mission namin ay makahanap ng taong makakatulong sa akin na magkaroon ng work permit at trabaho bago pa man mag-expire ang aking stay. So, kailangan namin that time makahanap kaagad bago matapos yung days ko na 27 days lang. Mahirap, kinakabahan, pero lagi ko nga sinasabi, umasa lang ako kay God. Bawat galaw, dasal, bawat hinga siguro puro God na lang. So, napakahirap ng sitwasyon na yon that time. Imagine ninyo, may deadline ka. Kapag hindi ka nakahanap ng paraan, kailangan mong umuwi. Pero dahil malakas ang faith ko kay God, patuloy lang ako nagdasal. At bago pa man mag-expire ang visa ko, sinagot ng Diyos ang panalangin ko. May isang taong sobrang bait at maawain na tumulong sa akin. In-employ niya ako at wala siyang hininging kapalit.
Gusto niya lang talaga akong tulungan. Dahil doon, na-process ang work permit ko bago pa man mag-expire ang visa ko. Para sa akin, iyon ay isang malaking milagro. Pangalawang pagsubok. Pero hindi pa doon natapos ang mga pagsubok. Dumating ang panahon na wala na akong cash. Halos ubos na lahat ng dala kong pera dahil nagamit ko na sa mga importanteng bagay. Noong March 2023, nag-grant ang aking 1-year work permit. Pero para makapag-start ka ng work dito sa Finland, kailangan mo pang mag-asikaso ng maraming requirements tulad ng police ID, bank account, tax card, at iba pang legal documents. Ang problema ko noon, wala na talaga akong pera. Hindi ko alam kung paano ko aasikasuhin ang lahat. Nahiya akong mangutang sa mga kaibigan dahil alam kong baon na nga ako sa utang. Ayoko rin mag-cash advance sa credit cards dahil lalo lang akong lulubog. Pero muli, nagtiwala lang ako kay God. At muli rin siyang nagpadala ng taong tutulong sa akin. May isang kaibigan na nag-offer na doon muna ako tumira sa kanila. Habang tumutulong ako sa kanila sa trabaho, hindi ko masyadong siniseryoso kasi akala ko wala naman akong sahod. Akala ko tulong-tulong lang kami bilang magkakaibigan. Pero nung kailangan ko ng mag-asikaso ng mga requirements, bigla niya akong inabutan ng 500 euros. Hindi ninyo ma-imagine kung gaano ako kasaya noon. Para sa akin, iyon ay sagot ulit ng Diyos sa aking panalangin. Dahil sa tulong na iyon, naasikaso ko ang lahat ng requirements ko. So, yun yung palatandaan ko no, na every time na akala mo, wala, down na down ka na. Basta tuloy ka lang sa paniniwala mo, tuloy ka lang sa pagdadasal, at sobrang ibigay mo lang talaga lahat kay God na, eto Lord, wala na akong ibang maibubuga kundi bahala ka na sa lahat. Kasi tao ka lang wala ka naman talagang, wala kang alam kung anong mangyayari. Basta ang importante, kumilos ka. Yun lang naman yung gusto ni God kumilos ka lang at siya na ang bahala sa lahat. Okay, andito na tayo sa unang trabaho sa Finland. Noong May 2, 2023, nagsimula na ako magtrabaho sa isang hotel bilang housekeeping. Wala akong experience sa housekeeping sa hotel pero tinanggap pa rin nila ako. Napakalaking pasasalamat ko dahil binigyan pa nila ako ng 3 days training with pay. O diba, bayad si Inday. Kasi wala akong in situ, wala akong experience. Iba naman yung course ko sa Pilipinas. Undergrad ako ng business administration, major in marketing. So, hindi ko talaga naranasan na mag-training sa hotel. So, ayun na nga. Para sa akin, napakalaking blessing na yon. Yung tuturuan ka, tas dire-diretso na yung trabaho mo. Eto ngayon, habang nagtatrabaho ako sa hotel, naghahanap talaga ako ng taong mapapangasawa ko dito para dito na talaga ako. So, pagkilala sa taong magiging asawa ko, ito naman. Noong May 17, 2023, nakipagkita ako sa isang kachat ko. Sa totoo lang, gusto ko na talagang magstay for good dito sa Finland. Kaya naghahanap ako ng taong maaaring maging partner sa buhay. Nung unang beses ko siya nakita, medyo nabigla ako kasi sa paningin ko medyo matanda na siya. Pero sinabi ko sa sarili ko, subukan ko muna siyang kilalanin ng mabuti. Unti-unti kaming nagkikita tuwing weekends. Siya na rin ang bumibili ng pagkain ko at napalapit ang loob ko sa kanya dahil alam niya ang sitwasyon ko at naintindihan niya ako. Pero bago ang lahat, ipinagdasal ko muna iyon kay God. Ayoko kasing magkamali ng desisyon sa buhay. Sabi ko kay God, Lord, siya na ba talaga ang para sa akin?
Sa lahat ng nangyari, puro positive signs ang nakikita ko. Siya ang laging nag-aasikaso ng mga plano, siya ang may gustong magpakasal, at siya rin ang laging nangungulit kapag nakikita niyang parang baliwala lang sa akin ang kasal. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ako makipag-live-in sa'yo hanggat hindi tayo nakasal. So siya naman siguro hindi ko maintindihan kung bakit ginangarag na niya ako na magpakasal kami, kaya lagi niya ako kinukulit. So ayun na nga. O dito kami sa Asian market ng Porvo. Talagang dinayo pa namin to ha. Maputol muna tayo dun sa sa buhay ko sa Finland, charot. Dinayo pa namin to kasi dito lang ako nakakita ng langka. Kaya talagang from Lati to Porvo, it takes 1 hour to drive para lang makabili kami ng langka. Kasi maraming mga Asian market dito sa malapit sa amin, pero walang mga ganyan, sila lang meron. So ito na ang kasal. Ay, charot. Noong September 29, 2023, nagpakasal kami sa isang judge. Ginawa namin ito sa mga isa sa paborito naming lugar sa Haico Manor sa Porvo. Simple lang pero napakasaya ng araw na yun. Isa na namang pagsubok o dumaan na naman si Inday sa, ayan, may nakita akong saba, ayan, ang ganda, di ba? Ay, ang ganda, ang sarap niyan, promise. Meron silang steam saba. Ang galing lang nakaisip nito, Yun yung gusto kong negosyo, yung mag-manufacture ka or gumawa ka ng isang negosyo na, kung saan na napunta si Inday, pag patuloy ko na nga lang tong voice over ko. Ano na pinagsasabi ni Inday. Ayun, yun na. Dumating na naman yung isang pagsubok. Kasi, noong October 28, 2023, nag-stop ako sa work ko bilang housekeeping. Isipin mo yun, nag-stop ka, na wala ka naman pang kasiguraduhan kung may trabaho ka sa ibang lugar. So, ito na nga, hindi dahil ayaw ko na sa trabaho, kundi dahil sobrang layo ng bahay namin sa workplace. At napakamahal ng pamasahe balikan. Nagdesisyon akong tumigil kahit wala pang kasiguruhan kung saan ako lilipat na trabaho. Muli, tiwala lang ulit kay God. Kasi yung bahay kasi niya doon sa Helsinki, 1 hour and 5 minutes o 1 hour and 5 minutes yung travel. So, kung balikan, 2 hours lahat yun. Tapos yung pamasahe pa. So, nauubos yung oras mo sa travel pa lang. Tapos sa masaklap pa, yung bahay niya, malayo sa bus station. So, masyadong mahirap siya talaga. Kaya, kahit wala pa akong trabaho sa lilipatan ko sa bahay niya, talagang nag-stop na muna ako. So, sabi ko, tiwala lang kay God, ibibigay lahat ni God yun. O diba, suicide na naman ulit si Inday. Charos, suicide, sorry for the word. So ito na, bagong simula ko. Noong November 2023, isinama niya ako sa trabaho niya. At doon nagsimula ang panibagong chapter ng buhay ko. Doon na kami laging mag-asama sa trabaho. Unti-unti sa tulong ng trabaho na yun, nakakapagbayad na ako ng maayos sa mga utang ko. Kasi yung sahod ko sa hotel that time, hindi siya sapat. Sobrang laki nung ilan pala yung credit cards ko na hindi kasi siya nababayaran ng yung total amount yun niya, binabayaran ko lang ay minimum. So, nagdoble-doble siya, kaya lalong lumalaki every month. Kaya, hindi ko din alam hindi ko din maintindihan that time kung bakit parang relax lang din ako. Relax pa din kahit na sobrang laki yung monthly na dumadating na, alam mo yung bills mo. Tapos buti sana kung isang credit card lang, 6 na credit cards dumadating na bills every month yun ha. Imagine niyo yun every month.
So, sa next video ko na ikukwento kung bakit ako nagkautang ng ganong kalaki. Kung hindi nyo nasubaybayan yung mga videos ko before, so kukwento ko sa susunod kong video kung bakit ako nagkautang. So, ito na nga muna tayo. Ito may langka. Itong langka na to, yan lang yung dinayo ko dyan. Ay, oo, yung Asian market na yan. Kasi, wala kang mahanap na ganyang langka dito sa Late, malapit sa amin, na may frozen sila na langka. So, alam mo ba, kapag nakapagluto ka ng mga Filipino food dito sa Finland is para ka ng nasa Alapaap, charot, o diba? Kung saan sana napupunta si Inday sa kwento niya dito sa Finland. So, yun na nga. Ito pa isa. Ito lang yung gusto kong malaman ng lahat or maintindihan ng bawat Pilipino. Kasi tayo mga Pilipino, 'di ba? Nakaugalian na natin na or yung parang tingin natin sa mga ibang lahi matutulungan ka na. Hindi yun, nagkakamali ka kapag napunta ka sa bansang Finland. Iwan ko lang sa ibang bansa. Basta ay sa akin kasi dati iba. Kaya yung nakapangasawa ko dito ng taga Finland, ang alam nilang lahat or halos hindi ko alam kung ilang percentage ba ang ganito ganyan. Basta yung kultura dito kanya-kanya. Ibig sabihin pera ng lalaki, pera ng lalaki, pera ng babae, pera ng babae. Then pagdating sa mga bayarin, hati-hati kayo. Nasa sa inyo ng mag-asawa kung paano nyo i-divide or sino magbabayad sa ganito ganyan. Ang sa amin, hindi. O, diba, day ang taray ni Inday. Ako, Pilipino pa din ako. At bilang Pilipino, nakasanayan ko na kapag mag-asawa, si lalaki ang magbabayad or si lalaki ang gagastos. Siyempre naman, no, Diyos ko, huwag naman tayo sumunod sa kultura nila. Charot. Ang taray ni Inday. Hindi, kasi lubog lang talaga ako sa utang. So, buti naman at binigyan ako ni God ng alam niya. O, diba, ang galing talaga ni God, no? Kasi kung alam niya na hindi rin ako matutulungan or hindi naman talaga din ako natutulungan financially na talagang binibigyan ako ng ganito, ganyan. Oo, pero hindi, ang hirap ipaliwanag. Basta, charot. Hindi, iba kasi kultura nila talaga. Alam mo pa ang isa pang nakakahiya, yung nagde-date kayo. Tapos tatanungin ka sa pagde-date nyo, hati ba kayo sa bill? Di ba nakaka-offend? Nasanay pala sila dito kasi na kanya-kanya ng bayad. So, ako naman, parang ano yun, parang nakaka-offend naman bilang babae. So, siguro syempre sanayan na lang yan. Basta sa amin hindi, ayoko nang ganun kasi 'di ba mag-asawa pa kayo kung ganyan lang din yung trato ng lalaki sa iyo. Siguro yung iba inayaan na lang ng mga Filipina or Filipino kasi wala silang magagawa. Ganon talaga kanya-kanya tayo ng kapalaran sa buhay at sa kaswertihan lang din pagdating sa mag-asawa. So yun na nga, kaya sobrang blessed ako kasi lahat ng gusto ko siya naman ang bumibili. Basta kaya niya lang bilhin, binibili niya. At talagang spoiled si Inday sa kanya. Charot, o diba? Kasi love niya ako. Ay, taray. Ito na, kung saan na napupunta tong kwento ko. Ang haba pa ng oras ko, naiinip na ako magdadaldal dito. Wala na akong masasabi. Kasi kung sabihin ko naman sa inyo lahat, hindi na maganda yun. Wala nang matitira sa akin. Charot. So, ito na nga, magdaldal ulit ako kasi naalala ko lang yung negosyo ko sa Pilipinas bago ako napunta dito sa Finland. Kaya nga ako na bankrupt dahil doon sa business ko.
ganito nga lang, yung sa akin lang, maliit lang yun. So, para siyang mini groceries. Yan, ito kasi medyo malaki. Pero ganito yung negosyo ko doon. Nakakamiss lang kasi naka 5 years din akong nagbabantay ng tindahan na everyday nagtatanong ako kung hanggang ganito na lang ba ako kasi naiinip ako dahil parang hindi ka nag-grow. Yung araw-araw ka na lang nagkakaha, tapos araw-araw ka nag-iisip kung saan ka kukuha ng pangkapital. Hindi rin madaling magnegosyo. Akala siguro ng iba na pag nagnegosyo ka na, magiging mayaman ka na. Depende yun. Kasi kung hindi ka marunong, hindi ka magiging successful. Ako naman, malaking mali. Siguro, syempre, ganun talaga kapag merong pang ibang gustong ibigay sa akin si God or sa atin si God, gagawa ng ibang way or merong mga hindi natin inaasahang mangyayari. Kasi ako, sabi ko nga hindi ko na ulit iiwanan yung mga anak ko kasi syempre 5 na yung mga anak ko sa Pilipinas. Sabi ko hindi ko na sila iiwan ulit. Mag-i-stay na ako sa Pilipinas at magsusumikap ako. So, ganun nga ginawa ko. Dumating talaga yung time na kailangan ko ulit silang iwanan kasi hindi ko, sa palagay ko nung nandun pa lang ako sa Pilipinas, habang lumalaki na yung bills ko sa credit card, inisip ko talaga na mahihirapan akong magbayad kung magstay lang ako sa Pilipinas. Parang that time, yun lang yung way ko na makabayad ang mag-abroad. So, hindi ko inisip kung magkano sa sahurin ko, paano ko babayaran monthly. Basta bahala na. Ganun lang iniisip ko that time. Na siguro, kasi yung iba, pag naririnig ko dito sa YouTube, kung paano sila nakasurvive, paano nila na bayaran yung mga utang nila sa credit cards or sa ibang lending company. Gumawa sila ng ibang business. So, naging successful naman sila doon. At that time kasi, hindi ko naisip yun Naisip ko talaga agad ay umalis ng Pilipinas para makabayad ako ng mga bayarin ko every month. Hindi ko man inisip noon na biruin mo yun. Pag sa housekeeping ka lang, halimbawa mag 2,000 monthly ka. Tapos yung credit card mo, kailangan mo siyang bayaran ng minsan 200,000 buwan-buwan or 150 buwan-buwan para lang. Ewan ko ba't ganun kalaki or dahil napabayaan ko lang. So yun na nga, sa awa naman ng Panginoon mula nung nagtrabaho ako dun sa trabaho ng asawa ko, unti-unti siyang naaayos hanggang nagiging na siya. Meron pa din naman akong monthly hanggang ngayon pero hindi na siya ganun kalaki katulad ng dati. So sobrang laking tulong talaga nung nagtrabaho na ako sa pinagtrabahoan ng asawa ko. Ang nga lang, medyo crisis ngayon dito sa Finland kaya bihira lang din kami nakakuha ng trabaho this year. Siguro kung nagtuloy-tuloy sana yung trabaho namin, tapos na ako sa utang ko. Pero syempre, ganun talaga. Sabi nga kung masyado ka ng relax sa buhay, baka tatamarin ka na. Kaya okay lang yun. Fight lang palagi. Huwag tayo mawalan ng pag-asa kahit gaano pa kalaki yung mga utang natin. Magdasal ka lang, maging masipag ka lang. Kaya mo yan. Diba? Paalis na kami niyan, charot. Paalis tas nagpunta sa kabilang store sa mga chocolate naman. Chocolate kasi mahilig yung asawa ko ng chocolate. Pero di ko siya pinapayagang bumili palagi kasi ang isang balot uubusin niya yan sa isang kainan lang. So, hindi siya maganda.
Kasi ang hilig niya talaga sa chocolate. Kahit anong pigil mo, hindi siya mapigilan. So, kaya ang ginagawa namin, hindi ko siya pinapabili para hindi siya makakain. So, ngayon, dumaan kami dito, bumili siya ulit. O, diba? Tapos siya lang ang kakain. Kasi ang kain ko, hindi ako mahilig sa chocolate. Mahilig ako sa maalat. Charot.